Sa mga katek vloggers, mga subscribers, bago tsaka luma, mga supporters, mga dumaan, dumalaw at bumisita sa channel, lahat ng mga viewers, secret viewers at silent viewers, magandang araw. So isang welding machine na naman po. At ito sa tagiliran yung yung ginawa natin ay ready for pick up na po yan. Ayan. Okay. So ito dito sa isang 200 ampere na inverter welding machine. Ang problema nito ay mahina siya mag-weld. Okay, so yung voltahe niya tama pero mahina mag-welding at minsan umaarangkada. So madalas talaga kapag ginagamit nila ay napakahina. Pwede siya pagka lang, yung maliliit na baka lang, yung spot lang na maliliit. So pwede siya, pero kapag malaki hindi na katulad ng dati, sabi ng may-ari. Okay, so ayan, nakita nyo binaklas natin lahat Bakit nga ba binaklas natin to? Binaklas natin to dahil wala naman tayong makitang problema dito sa kanyang mga 8 pirasong IGBT. Okay, so buo lahat ng IGBT. Tapos ay yung kanyang voltahe tama naman. Tapos ayan, kung titingnan nyo, ito kailangan kong papaliguan yan. Ayan, napakadumi na. Pero bago ko siya papaliguan, papakita ko muna sa inyo yung yung mga posibleng dahilan kung bakit mahina yung spark ng ating mga isa sa mga dahilan kung bakit mahina yung spark ng ating mga welding machine. Okay, bago tayo pumunta dito sa kanyang PWM controller. Okay, bago tayo magdesisyon na ito yung papalitan. Yan. So dito tayo, ayan ito yung natin. Ito yung ayan, filter board natin. Ayan, kung titingnan niyo ng maigi, okay? Napakadumi. So hindi maiwasan yung alikabok na mamumuo yung alikabok dito, tapos mahamugan, mabasa. So parang parang magpuputik dito. Kaya kung titingnan natin yung mga binaklas natin ng mga kapasitor, ayan siya may mga korosyon na rin sa loob. Ayan, sikita niyo yan ayan so marami. Okay, may mga ayan may mga latak. Pero buo pa naman yung value ng mga kapasitor na to. Ang sa atin lang, kailangan nating linisin para sigurado tayo na free from corrosion yung natin, yung board natin. Tapos kukuskusin po natin yan. Okay? So hindi pa yan. Ito dati ito dito. Itong na to, itong terminal na to, itong terminal na to papunta dito. Kaya dito yan nakakabit. Okay? Sa kanyang filter dito nakakabit yan, positive tsaka negative. Yan, dalawa lang naman yan yan positive tapos negative. Okay, so papunta siya dito. So paano nga siya magkakaroon, isa sa mga dahilan kung paano siya magkakaroon ng malakas na tawag nito, yung tamang current galing sa capacitor. Dahil tingnan nyo naman ito puno to ng putik dito, puno ng putik. Nung kinaskas ko, ayan yung nakikita ko dyan. Okay, corrosion. So dito ayan halos magpang-abot na dito yun magkabilaan may corrosion na. Tapos ito yung matindi. So hindi mo na kasi makita tong terminal na to, putik na yung nakatabon dyan. So isa din yan sa dahilan kung bakit hihina yung kanyang pwedeng yung supply o pwede yung current na nanggagaling sa capacitor. Ayan, kasi nagkakaroon na siya ng resistance between positive tsaka negative. Okay, yan yung isa sa mga dahilan. Tapos ito pa, okay, papakita natin tong isang board. Yung contact nito pupunta sa kanyang terminal, ayan nangingitim na. So ibig sabihin pwedeng dito din yung nanggagaling na mahina na yung kanyang contact, kaya yung spark niya ay mahina na rin. So ito parang nalusaw na nga yung banda rito, yan
Ayan, tapos kulay itim. So, ibig sabihin, mahina na yung contact niya dito sa kanyang plate. Itong plate na to, itong plate na to, papunta dito sa kanyang terminal. Tingnan nyo naman yung plate, oh. Tingnan nyo yung plate. Tanggalin natin to, no? Kung ano na rin yung hitsura ng plate. Ayan yung hitsura ng plate, oh. Ayan. Ayan. Okay? So maitim na rin pati yung kabila. Ayan. Okay, kaya sigurado tayo na naglulus yan. Tapos isa pa dito. Nasunog yung kanyang thermistor dito. So NTC, hindi ko alam kung ito ba talaga yung original na nakakasa dito, kasi mula nung inayos to, nawalan daw to ng power. Ay, yun na, hindi na siya makakapaghinang ng maayos. Ayan, oh. Okay, so pwedeng ito naman yung original. So NTC po to, katulad yan. Ayan, yan yung isa nakakabit. Okay, so kung makikita nyo, may marka dito sa na, ayan, oh. Kung sumabog yata to dati. Yan. So ito yung i-check natin kung ito ba talaga yung nakakasa dito. So pwedeng ito. Okay? Kasi NTC din naman to. Itong kulay itim na to. So pareho lang din itong isa. Pero titingnan natin siya kung tama yung kanyang value. Pero maaaring tama siya dahil kapag sinukat naman natin yung supply dito ay tama naman yung lumalabas dito. Okay? So, ang maaaring dahilan ng mahinang pagwi-weld ay pwedeng dito lang siya. Ayan, oh. Kitang-kita nyo naman yung itim, ano? Ayan. Tsaka dito. Sa korosyon na nanggagaling dito. Nagkakaroon na ng resistance yung positive tsaka negative. Parang nilagyan na ng resistor dyan. Okay? So, yun lang. Bago tayo magdesisyon na palitan natin yung ayan, PWM controller, itong buong board na to, ay siguraduhin muna natin, ano, kahit na 100% tayo, na buo yung mga capacitor, buo yung tawag nito, ano ba? Yung kanyang IGBTs, walang problema yung IGBT. Saka buo naman yung ibang mga ano natin, itong mga capacitor na to, ito wala namang problema. So siguraduhin muna natin yung circuit na free from corrosion, tapos ano talaga siya, wala nang ibang problema, wala nang ibang mga katulad ng pinapakita natin ng mga kinakalawang, tapos naglulus na yung mga contact. Okay, so hanggang dito na lang, ano. So sana'y makakatulong to, at yun, bibigyan ko na lang din kayo ng update kapag okay na to. So sa pag-ano naman kasi natin, pag-test, hindi tayo yung mismong nagtitest, tinatawag natin yung may-ari, kasi sila yung nakakaalam sa kanilang trabaho. Pag sinabi nung may-ari na okay na, ibig sabihin okay na talaga. Hindi yung ako, kasi hindi ko naman alam, wala akong alam pag wielding, alam ko lang pag repair. Hindi ko naman pwedeng sabihin na ayos na yan. Okay? Dahil hindi ko naman alam kung paano yung gaano kalakas yung welding machine na to. So, maganda yung sa kanila, dadala sila ng rods, dadala sila ng bakal, tapos sila mismo yung magtitest. Pag sinabi nilang okay na, ayun, okay na. Yan. Okay? So, sa ngayon, papaliguan natin to, lilinisin natin, kukudkurin natin yung mga korosyon, yung mga putik-putik, sasabunan natin yan, tapos papatuyuin, at yun, ikakabit ulit. So hanggang dito na lang siguro tayo, no? So maraming salamat, God bless, at bye bye.